So, eto na nga po mga sangkay, yung huhuli, hahablot sa lahat ng mga korap na opisyal. Si Pangulong Bongbong Marcos ay may malaking pasabog ngayon. So, ayun nga po mga sangkay, ang ating presidente, meron pong malaking pasabog ngayon na dapat malaman ng mga Pilipino. Kasi nga po, grabe po yung korupsyon sa Pilipinas. Malala po talaga. Just imagine, mga sangkay, kung hindi naging presidente si BBM, tuloy-tuloy lang to. Walang ganito. Kasi dati, halimbawa na lang, panahon po ni PRRD, nagsasalita naman about sa korupsyon. Laban sa gobyerno o di kaya, sabi pa nga po niya, mga sangkay, sarili niyang gobyerno yung kalaban niya. Pero wala pong may nahablot, mga sangkay, na katulad nitong si PBBM ngayon na talagang kahit tamaan yung kanyang sariling gobyerno, igagawin niyang banggain ito. Kita nyo, mismo mga gabinete pa niya yung tatamaan dito. 'Di ba? Well, pag-usapan po natin ito kasi lumabas na po yung impormasyon, sino nga ba yung independent body no nahahablot dito sa mga tiwali, mga magnanakaw, anak ng toko ah. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga di pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay nakarating na sa 1.55 million subscribers. Kaya naman, kung ikaw gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Eto na mga sangkay. Si Senator Tulfo nga po, nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol po dito. Ayon sa kanya, hindi naman maaalis yung duda ng mga kababayan natin na baka may whitewash lang. Ma-whitewash lang ang investigasyon kung Kongreso at Senado ang hahawak. Dahil may ilang mambabatas mismo ang nakikitang sabit sa anomalyang ito. So ngayon, sabi ni BBM, ipaubaya sa independent body itong investigasyon. At hindi dapat ang nag-iimbestiga yung Senado at itong House. Kasi may mga sabit nga po sila dyan eh. So bakit sila yung magpapa-imbestiga? Ang mangyayari dyan, takipan at paghuhugas kamay lang po ang nilang gagawin dyan. Ngayon, si BBM, ito ni-reveal ni Pangulong Bongbong Marcos na may bubuuhin nga po na independent body mag-iimbestiga. At ito, mamaya mga sangkay, ilalabas po natin. Ayon po sa balitang ito, sang-ayon daw po si Tulfo na isang independent investigative body ang mag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control projects at magsampa ng kaso laban sa mga sangkot. Ayan po, sa isang panayam, sinabi ni Senator Tulfo, I think that that is the right thing to do. Isang independent group composed of the church. Ito mga sangkay, may mga nabanggit po siya dito. Pero may inano na ni-reveal na po si PBBM. Pero ang mahalaga po dito, itong si Tulfo, sabi niya, kumbaga tigilan na natin itong investigasyon dito sa Senado, maging dito sa House. Kasi, bakit kayo magpapa-imbestiga? Marami nga sa mga miyembro ng House at may mga miyembro ng Senado na involved. Naku, madami mga sangkay. Hindi naman maaalis yung duda ng mga kababayan natin na baka ma-whitewash lang ang investigasyon kung Kongreso at Senado ang hahawak dahil may ilang mambabatas mismo ang nakikitang sabit sa anomalyang ito. Dagdag pa ng Senador, paano mo papupuntahin sa Blue Ribbon Committee hearing ang mga kapwa mo mambabatas? Pwede nilang sabihin na may inter-parliamentary courtesy. Diba? May, pwedeng nilang irason ito na may inter-parliamentary courtesy. So, lusot mga sangkay.
Malabo for example, itong mga nagsasagawa ng investigasyon sa Kongreso, sa House. Paano nila papupuntahin si Saldico o di kaya kung sino pang mga miyembro ng House? At ang Senado, paano po nila iimbestigahan? Halimbawa na lang, si Bongo, si Villanueva, si Cheese, paano nila gigisahin yun doon? Di po ba? Hinuha ni Senator Tulfo, kung walang independent body, tanging mga kongresista at opisyalis ng Department of Public Works and Highways lang ang sisipot at magigisa sa mga hearings ng Blue Ribbon. Totoo naman. Wala, mga sangkay. Sa Blue Ribbon Committee nga po, mga sangkay, ang may mga iniiwasang pudong senador na mabanggit, di ba? Halatang halata. Para sa senador, ang independent body ang dapat mag-imbestiga kung sino-sino ang sangkot at sino ang mga dapat kasuhan ng plunder, graft, bribery at kung ano-ano pa, ang karampatang parusa, lalo na kung mambabatas o public official ang mastermind ng modus. Matatandaang pinalutang na rin ni Tulfo ang suwestyon na magkaroon ng real-time independent third-party inspection ng mga government projects, lalo na ang mga hinihinalang substandard at ghost projects noong interpolasyon niya kay Senator Ping Lacson. O ngayon, mga sangkay, ito ang sinabi ni BBM tungkol dyan. Pakinggan po natin. Sino-sino nga ba ang bubuuhin? Sino-sino nga ba ang hahablot, mga sangkay, sa mga tiwaling opisyal? Ito na ang nireveal ng presidente. Sir, who will lead the commission po? Yung independent body po? Well, depends on how it's structured. 5 members ba, 7 members, sino mag-head, sinong chair, all of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, I mean, we need. Ito pakinggan nyo mabuti. We need forensic investigator. Kailangan nila ng forensic investigator. We need, of course, lawyers. Justices. Prosecutor. Yan po yung gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, ang kalaban po dito, sarili niyang gobyerno. Kasi siya po yung namumuno. Diba? Mismo mga senador involved. Mismo yung House involved. Yung mga kongresista. DPWH members involved. Contractors. So, kailangan dito ng mga eksperto pagdating sa batas at pagdating sa pagtingin sa mga ebidensya. O ngayon, matindi ito mga sangkay. Forensic investigators, ano pa ba? Lawyers, prosecutors, mga justices. Yan po yung bubuuhin ni Pangulong Bongbong Marcos. At dun po, exciting part po ito mga sangkay kasi dito magkakalabasan at malamang may mga maiimbitahan na po ng mga senador, mga congressman, ng mga nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. At dito mga sangkay, sigurado, lahat ng sabit ilalaglag po ni PBBM. Ilalaglag po ito, mga sangkay. Marcos po yan eh. Naalala nyo si Ninoy Aquino? Kabrad po yan ni Ferdinand E. Marcos. Close. Pero anong nangyari? Nilaglag kasi nga po may ginawang kalokohan si Ninoy noon. Nakipagsabuatan sa mga kamakaliwa at may ebidensya, mga sangkay. So itong si BBM, ganun din po. Yari sila dito. Who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman. Ayan na, recommendation. Kukuha sila ng recommendation from DOJ or Ombudsman. Depending on who is found to be liable for. Kapag ka may nakita ng liable or guilty dyan, dyan, these nefarious. May liable, then kasuhan. Ganun po mangyayari dyan. Hindi po tulad sa, halimbawa, yung Senado at saka yung Kongreso, yung House, malabo po yan. Nalalabuan po talaga ako dyan. So, ito po yung bubuuhin ni Pangulong Bongbong Marcos at abangan po natin ito. May malaking mangyayari.
mukhang marami po ang makukulong ngayon, mga sangkay, Diyos mio, marimar, na mga kongresista, senador, mga miyembro ng DPWH at mga contractors. Abangan po natin yan. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.